Good morning traders, 8 AM na ng umaga, 8:20 na ng umaga. Nandito tayo ngayon sa gym. Okay, and yan, welcome to another vlog traders. Nandito tayo ngayon sa gym, kakagising lang natin. And ang gagawin muna natin ngayon is kukuha tayo dito ng mga tubig, ng mga coffee. Actually, ito yung favorite kong coffee na binibili, itong Nescafe. And then we have yung water dito. Kukuha muna tayo dito sa machine ng tubig at coffee. So yun yung gagawin natin ngayon. Okay. Ang maganda dito, i-scan mo lang tapos ano. Tapos yun, magbabayad na tayo. Ito yung tubig. And then, bibili pa tayo ngayon ng isa pang coffee. Ito yung ating coffee. I-scan ko lang siya. I-scan. And then, magbabayad na tayo. At ito yung ating coffee bibilhin dito sa gym. Para sa mga nakakakilala pa lang sa akin, papakita ko lang yung mga official account ko kasi sobrang dami ko ng poster. Ngayon, ito yung aking official TikTok ko, Ren.Kaiga, okay, with more than 11,200 followers. At ito yung mga Instagram ko para malaman nyo talaga yung mga official account ko. Ito yung Ren.Forex kung Instagram, then I have Ren.Kaiga. Okay, ito yung sa Philippine community ko, Instagram ko dito sa Pilipinas. Okay, so yun, wala pa akong Facebook. Ito lang yung official accounts ko kasi sobrang dami ko ng posters ngayon. Nakakumpisa ko pala mag-upload ng TikTok. So talagang guys, be aware, be careful sa mga poster kasi never ako magme-message ng una at magpa-follow sa inyo ng una, and of course never ako nang hihingi ng pera sa mga ganyan. And yun nga, be aware lang at be careful lang, okay? Darling, 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 there's no need to worry. It's just a couple things. Couple things on my brain. If it's you another, there's no need to worry. 'Cause I can slip it. Meron tayong mentoring ngayon, mga 10 AM and 11 AM ngayong umaga with my students sa Colombia at yung isa naman taga Ecuador. So, yun ang gagawin natin ngayon. Tutulungan ko sila kung paano i-prepare yung month, yung week, yung trading week. So, yun ang gagawin natin today. And then, meron din akong mamayang mentoring sa isang student ko sa Spain din. So, medyo busy yung day natin today. And then, of course, papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin for this week. Ginagawa ng pusa ko. Nandun si Kelly sa likod. And then yung traders, magme-mentorship muna tayo, magme-mentoring muna tayo. Yung nga sinasabi ko sa inyo in the last videos dito sa channel. Like, ang dami ko nang na-handle my students this last, I would say 5 years. More than, kung pagsasama-samahin natin lahat, more than 1,000 students na yung na-handle ko sa lahat ng projects, sa lahat ng companies na ginawa ko sa Spain. So yun ang bala ko gawin dito sa Pilipinas. Almost 70 students na tayo, more than 70 students na tayo ngayong 2026 dito sa PH community. So madami na talaga nagtitiwala sa akin. Thank you guys sa support kasi yun na nakita ko dito sa Pilipinas. Walang tamang education yung meron dito. Walang magaling na trader, yung may kulang talagang scam yung dating ng mga tao dito. Signals, copy trading, robot, tapos kung magtuturo pa sila, hindi pa sila magaling, pa ibang strategy, wala silang talagang isang strategy na nag-i-stick. So, wala talagang magaling dito sa Pilipinas. Walang magaling. Yung pinaka nakakalungkot dito, kaya nga nag-decide akong pumasok ngayong 2026 kasi actually, yun nga, hindi ko naman talaga kailangan pumasok dito kasi mas comfortable naman talaga ako sa Spanish community, which is mas sikat ako doon. Actually, meron akong YouTube channel. Ewan ko kung nakita nyo na yung YouTube channel ko sa Spain. Ito yung ating channel sa Spain. Okay. Ren Forex. So we have 16,500 subscribers almost. Meron akong mga free course dito. So ito yung parang gagawin ko sa Pilipinas, and yun nga yung goal ko dito. Okay, nandito lahat ng progress ko lang, process ko in this last 5 years. So dito nyo makikita lahat. Pero at the same time, gusto kong pakita din sa inyo lahat dito sa channel natin sa Ren.Kaiga. So yun ang focus ko actually ngayon. Okay. 17.50, un nivel interesante. A ver, bueno, llevas una entrada perfecta, casi un 1% ya, ¿no? Si no me equivoco, José, aquí. Sábado. Sí, pues claro, el Sábado, en mi caso el sábado. Claro, aquí también prácticamente el sábado por ahí, entonces es un poco locura todo porque tú tienes ahí, en verdad, el análisis es bueno, todo es perfecto, la de KiwiSwiss también, y en este caso ha sido simplemente cosas que no podemos controlar, ¿no, José? El beneficio, logogías, ya. Claro, si realmente explotas el sistema y que cuando tú ganas lo que debes ganar, da igual si te toca 2 stop loss ahora que vas a quedar a largo plazo. Entonces, me alegra de que por lo menos febrero te haya quedado en positivo. Vamos a ver marzo porque acaba de empezar aún, José, es 3 de marzo aún aquí. Ahí es 2 de marzo, ¿no? Pues fíjate.
El tema de organizarme, o sea, yo siempre intento poder organizarme todo lo que yo pueda. Entonces, respecto a eso, José, primero que tengas claro qué son las cosas más importantes que tienes ahora en tu vida. Todo el día trabajando, todo el día en la universidad, después ver las pantallas, después de estar ahí leyendo. O sea, creo que Entiendo, eso era... entiendo. Es como más necesitas, lo que necesitas es descanso, no un tema de, o sea, descanso y sobre todo poder recuperarte, ¿no? O sea, poder, sí, estar tranquilo algunas horas o sobre todo recuperar tu mente, esa claridad mental, más te refieres a eso, ¿no? Porque como lo que has comentado, a nivel de hábitos o a nivel de base ya lo tienes. Entonces, por ejemplo, en esas cosas, a mí yo recargo, por ejemplo, esto ya depende de cada persona, pero yo cada 2 días o cada día voy al masaje. Entonces ya me pongo ahí mi Claro. podcast o me pongo mi música, estoy 2 horas 90 minutos en el masaje en el spa, ya ahí recargo todo, ahí o descanso o me vienen nuevas ideas, o por ejemplo cuando yo conduzco con el coche, es un momento espectacular conmigo yo solo por la noche, con la música, con el podcast, me doy una vuelta, me gasto toda la gasolina y es un momento increíble, o sea, para recargar. Aquí hay un Sí, rebote. es un nivel interesante, 13000, un nivel muy interesante, pero en Ajá. este caso ya te queda 200 pesos de esfuerzo con el precio actual, entonces aquí ya buscaría algo más cercano, ¿vale? O me puedes buscar la 13500, que no es un mal nivel, incluso 13550 pesos más arriba tuya. A ver, factura semanal, eso es una ayuda grande en tu trading y sobre todo en tu confianza. Cuando toca TPs y coges entradas perfectas como estas, no es solamente el dinero que tú ganas, entre comillas, es la confianza que tú vas generando poco a poco con la estrategia y contigo mismo. Busques, no sé cómo fuera en el contexto de los stopos que tuviste la semana pasada, Felipe, pero kakatapos lang ng mentoring natin 3 years, alas 12 na ng tanghali. So, ang gagawin ko ngayon, magko-continue ako magtrabaho dito, kailangan kong i-prepare yung isang module dito sa academy natin sa Pilipinas. And actually, ang ginagawa ko pag Tuesday, normally is nagfa-fasting ako. I mean, isang beses lang ako nakain, 1 meal lang ginagawa ko sa isang araw sa Tuesday. Kasi normally, pag kumakain ako pag lunch, ito yung parang nangyayari sa akin. Of course, every person is different. Pero pag nakain ako ng lunch, normally, nababa na yung energy ko, gawa ng carbohydrates. So, parang inaantok ako, tinatamad na ako. So, normally, yung meal ko sa Tuesday is pag dinner na. Okay? So, almost magfo-focus muna ako sa kailangan kong gawin. And then, magwo-work tayo. Meron tayong isang mentoring pa mamaya, 3 p.m. May student sa Spain. So, yun lang yung gagawin natin. And mamaya, kakwento ko sa inyo kung bakit ako nag-stay or nag-settle dito sa Pilipinas. Kasi yun nga nangyari sa akin actually is nung 19 years old ako, kaka 19 ko lang, umalis na ako sa Spain. Okay, kasi nung sa Spain ako lumaki. Pero nung 19 years old ako, umalis na ako sa Spain. Tumira ako sa Bali, Indonesia for 1 year. And naging independent na ako at that time. And of course, nag-umpisa ako sa trading nung 16 years old. Diba? So, ang nangyari is, before ako umalis ng Spain, mga 10,000 euro na yung kinikita ko sa trading, mga ganun, more than 10,000 euro per month, which is ngayon sa Philippine peso, mga 600 to 700,000 pesos, nung 19 years old pa lang ako. So, umalis na ako ng Spain, tumira ako sa Bali for 1 year, okay, naging independent ako lang mag-isa, wala akong kakilala, hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong magluto. So imagine niyo yung lifestyle na yun. At lagi ako nasa labas. Yun yung para for me yung best life ko talaga nung nasa Bali pa ako. And then nung nagbakasyon ako dito sa Pilipinas, actually ang nangyari is gusto kong kasama yung lola ko, gusto kong alagaan yung lola ko. So nagpatayo tayo ng bahay dito and then ngayon kasama ko lang ang lola ko dito sa Batangas. Okay, so yun lang yung parang story ko actually. Then parang mas gusto ko pa yung lifestyle dito, mas gusto ko yung buhay, mas chill yung buhay dito. And then every 6 months na nabalik ako sa Bali, Indonesia para magbakasyon. Pero talaga sa Pilipinas, mas gusto ko yung mas chill, meron akong peace of mind, and of course, para sa akin mas maganda yung lifestyle pag may pera ka dito sa Pilipinas, pag may kotse ka, pag may freedom ka, pag may oras ka, ito na yung best buhay na meron tayo. Actually, sobrang mura ng mga bagay dito. I mean, kung compare natin sa Spain, sobrang mura ng mga expenses dito sa Pilipinas. So, yun nga, talagang ito na yung best life kasi kung kumikita ka sa dollars or sa euro, tas pesos pa yung ginagastos mo, sobrang sarap ng buhay sa Pilipinas. So kaya nga nag-decide ako dito tumira. Kaya yun lang yung gagawin natin, traders. Sobrang dami kong sinasabi and thank you for the support. Yung nga, with 5,000 pesos anong mangyayari with 5,000 pesos? Anong kikitain mo doon? 50 pesos per trade? 500 pesos? Wala kang magagawa. So ang usually mindset ng mga tao is isusugal ko tong 5,000 pesos ko na to
ipapalakihin ko hanggang millions, which is not sustainable at nasusunog lang nila. Sí, mira, es que tenía la otra cuenta esa que tenía Premium para hacer backtesting y tirar para atrás. Sí, sí, lo estoy viendo aquí en el Notion. Y luego aquí Sí. tienes un poco los datos, ¿no? que has obtenido más o menos. ¿Qué Sí. datos aquí sacas, Raúl? O sea, a nivel de... Aquí, por ejemplo, yo quería comentarte que me ha ido mucho mejor en vez de. Porque, bueno, Practica con eso, sobre todo ahí para también disciplinarte y sobre todo para que tengas otra motivación, ¿no? O sea, ahora mismo backtesting y demo está genial para datos, pero luego Correcto. que cuando tú operes y cuando llegue una nueva semana que tengas, venga, esta motivación extra de decir, a ver si la paso, a ver si consigo la Correcto. primera fase, si estás en drawdown tú ya te sabes manejar con ello porque dices, bueno, con 2 stop loss ya me voy más tranquilo Sí. y no, ¿sabes? No hago más, no arriesgo más. Él se ha enfocado en eso. ¿Vale? En 1.10 Sí. y los pounds. Entonces ya domina todos los pounds, sabe cómo se mueve, sabe dónde se gira. Entonces eso ya no es un problema, pero la 15 pips no está mal, pero viene la guerra. La 1.60.000 Claro. REN, ¿qué opinas? No está mal, pero yo diría que te esperes a la Abajo. a la apertura semanal ya. Entonces, claro, apertura semanal, Sí. una locura de bajada que se toma este par. Y hacer eso, ir escribiendo, porque me he dado cuenta que la estrategia es la que es. Entonces, el resto del tiempo, pues estar tranquilo y Sí, ya puedes está. hacer tus cosas, Kakatapos lang natin ang mentorship natin 3 years sa mga students ko sa Spain. And ang gagawin naman natin ngayon is magta-trade tayo ng Europe session, ng London session. Alam niyo naman na 4 p.m. nagbubukas yung Europe session dito sa Pilipinas. So ito na yung ito yung gagawin natin. Magseset lang ako ng mga limits kasi ang maganda naman sa strategy ko actually is hindi tayo kailangan nakatutok sa chart buong araw. So ang gagawin ko lang is i-set ko yung limit, ilalagay ko lang yung mga order limit na ginawa ko nung Sunday kasi ang maganda sa strategy ko is nakaplan na lahat ng mga possible trades ko or possible entries ko from Sunday, from the weekend. So, lalagay ko lang yung trades na pwedeng ma-execute today. Okay, so parang talagang set and forget siya. So, if you have less than 1 hour per day, kayang-kayang i-execute yung system ko kasi lahat nakaplan na pag sarado pa ang market sa linggo. You know, yun lang yung gagawin natin ngayon. Mga 5 to 10 minutes ko lang itong set. And then, mamaya pupunta tayo sa coffee shop. Magpapahinga muna tayo ng konti kasi buong araw na tayo dito sa office. And gusto ko pang pakita sa inyo yung lifestyle dito sa Pilipinas, which is for me, ito yung best lifestyle possible talaga. Like, nasa isang country ako na for me, sobrang ganda, sobrang mura, may peace of mind ka. That's why nag-decide akong mag-settle na dito, mag-stay here. Almost 3 years na ako dito sa Pilipinas. And talaga nung una, never kong inisip na mag-stay dito kasi iba nga yung mindset ng mga tao. And dami pang inggit dito sa Pilipinas. Sobrang daming inggit. So, alam niyo yung parang dati hindi ko kaya mag-stay for more than 30 days dito. Lagi akong pa-travel. Pumunta ako sa US, pumunta ako sa Thailand, pumunta ako sa Europe again, sa Bali, of course, Indonesia, which is for me, yun yung home ko dati. Yun yung parang home ko. Nag-aral din ako actually ng language sa Indonesia. So, kung gusto nyong malaman, 5 yung language na kaya kong speak, okay? Pwede kong sabihin is yung una Tagalog, of course, then English, then Spanish, and then Catalan, which is isang language sa Catalonia, isang region ng Spain, okay, dun sa Barcelona. And then we have Bahasa Indonesia. Okay, so I know 5 languages. And ito talaga yung gusto kong ipakita sa inyo kasi wala namang ganito sa Pilipinas. Kaya nga nag-start na ako maggawa ng content dito para ma-inspire pa yung mga taong gusto mag-trading and para tulungan ko kayo talaga ma-improve yung finances nyo. Kasi marami akong nakakausap, marami akong nakikilala na hindi sila marunong maghawak ng pera, hindi sila marunong mag-trading, naasa sila sa iba, naasa sila sa gobyerno o kahit kanino man, kailangan kayong maging responsible sa buhay nyo. Okay, so magta-trade na tayo, ang dami kong sinasabi. And mamaya pupunta na tayo sa coffee shop. I'm so sorry that you're gonna have to pay for the foul play. If you wanna team up and start a new game, I got some rules, babe. I'm so sorry, but you might just have to deal with a shortfall. Queda 1%. Lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me fotos y los videos que tengo de ti.
no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel, rogándote, en el tequila ahogándome. Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañando. Calladita, pero por sexo atrevida. Ya no era así, ya no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero a lo que te atrevida, mira, y yo. So yun, Triers, kakain na tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa ating restaurant. Sobrang ganda dito sa Taal, Batangas. So ito naman yung makikita nating volcano. And then ito yung food natin actually. Ito yung food natin para makita nyo. Okay? Ano ba yung meron tayo? Meron tayong sinigang na baboy, meron tayong sisig, meron tayong tosilog, ano pa ba to? Chicken wings, and then we have tapsilog. Sobrang sarap yung food dito. Y no hay que comprar el atardecer. Hay mucho de mí que te falta conocer. Si la vida me da de nuevo el placer, voy a volverte a besar como aquella vez que el sol se escondió. mientras la noche llegaba, No sé qué sucedió. pero me perdí en tu mirada. Oh, mami, dime por qué te fuiste. In 3 years, nandito tayo ngayon sa another restaurant naman, malapit lang dito. Magdi-dessert lang tayo dito. So, tinan nyo naman yung views. Ito yung sunset na meron tayo ngayon. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng panahon. Almost summer na dito sa Pilipinas. March na medyo mainit na. So, ito yung parang best time for me talaga kung magbabakasyon kayo sa Pilipinas. Ito na yung best month para pumunta sa mga islands. So, maybe in the next weeks, pupunta tayo sa mga islands dito, popular islands. Okay? At vlog yung lahat para makita nyo. Que te venga tu primero. A veces Ito yung dessert natin, viewers. Ito yung dessert natin. Meron tayong buko pandan, meron tayong hot choco. And tinan nyo naman, ang dami din tao dito ngayon sa dito sa Batangas. At wala na tayong song actually. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Y no hay que comprar el atardecer. Hay mucho de Nasa bahay na tayo, Triers. 10 PM na ng gabi. Nasa American session na tayo. And nandito ngayon tayo sa iPad. Gusto kong explain sa inyo yung isang bagay para matulungan pa kayo maging profitable sa trading before matapos yung video. So, ito yung explain ko sa inyo. So, ito yung gagawin natin. Okay? Actually, first of all, magdodraw ako dito ng isang triangle. Okay? Sorry kung hindi masyado ako marunong mag-drawing, pero trader ako, hindi ako artist. So, ang gagawin ko lang dito is, first of all, para maging profitable kayo sa trading, para makuha niyo yung profitability talaga, first of all, we need yung 3 pillars na lalagay ko dito. Okay, we need strategy. Okay, strategy. Sorry kung sobrang pangit ng letter ko. Strategy, then we have psychology. Okay. And then we have risk management. Okay? So, pag meron na tayong ganitong tatlong pillars, ang kailangan nyong malaman is lahat ng traders pag nag-uumpisa pa lang dito sa trading, okay, normally, yun nga, kung magse-self-study kayo,
ang mga maybe 3 to 5 years pa kayo pwedeng maging profitable. Yun yung sa lahat ng nakausap kong traders, more than 1,000 na yung na-handle ko, na-mentor ko this last 6 years, this last 5 years, sa lahat ng companies, projects ko, talagang normally, kung magse-self-study ka nga, kung ikaw lang mismo mag-isa dito sa industry na to, dito sa journey na to, mga 3 to 5 years ka before maging profitable. Ako nga sobrang lucky ako or sobrang bilis talaga yung process ko para maging profitable. I mean, 7 months lang yung yung tinagal ko before makita ko na yung first consistent results. So, ano yung ginawa ko actually? Paano ako nag-focus at paano ko nakuha yung ganong results na sobrang bilis? Actually, nag-start ako sa trading para malaman nyo, September 2019. And yung mga April 2020, nakukuha ko na yung first results ko. Profitable na ako, consistent na ako, May, June, July 2020, positive na yung months ko. So for me, nakuha ko na dun yung profitability. So sinasabi ko lang dito is, of course, nag-work muna ako sa psychology, okay? Pero ang pinaka-importante is, nag-focus ako sa isang strategy. Kasi normally nangyayari pag nag-uumpisa pa lang ang mga tao dito sa industry is mag-strategy hooping sila. Like, maghanap sila ng bagong strategy every month dito sa YouTube, dun sa mentor na yon, dun sa guru na yon. So, paiba-iba sila ng strategy, paiba-iba sila ng market na trade, papalit-palit sila ng ginagawa. Actually, so if hindi consistent yung ginagawa mo, hindi consistent din yung results mo. Okay? So, tatanggalin ko lahat to. Ito yung ating gagawin. Tatanggalin ko lahat to or pumunta tayo dito sa baba. Medyo hindi na ako masyado sanay dito sa iPad. We have naman ngayon itong strategy nga. Okay, strategy. Ano ba yung merong strategy dito sa trading? Ano ba yung pinaka-profitable na strategy dito sa trading? First of all, for me, ito yung opinion ko, almost lahat ng strategy is profitable sa trading. Basta, i-execute po lang na maayos. Okay? I mean, hindi yung strategy yung problema dito. Ang problema dito yung trader na nag-execute ng strategy na yun. So, ang sinasabi ko lang dito is, pwede kang maging profitable sa trading kahit ginagamit mo yung support and resistance, kahit gumagamit ka ng breakout sa mga trend lines, kahit gumagamit ka ng Elliott Wave or Wyckoff method or SMC, ICT or yung strategy ko, RFS. So, sinasabi ko lang dito is, kailangan mo lang mag-focus sa isang system, sa isang market, sa isang setup, sa isang strategy, and kailangan mo siyang i-dominate, i-perfect yung execution mo every week with that strategy, and then saka mo na makikita yung results na yan. Kasi normally nangyayari sa mga tao is, okay, I have one strategy, ipapractice ko siya sa isang demo account, okay, profitable ako sa demo, I mean, consistent ako sa demo, perfect yung mga entries ko, profitable ako, and then ang mangyayari dito is pupunta sila sa live account, okay, or pupunta sila sa funded account, and then biglang magkaka-losing streak sila, matatali yung account nila, or masusunog, or yun nga, may tatlong stop loss na streak, losing streak, and ang mangyayari dito is magpapalit sila ng strategy after 1 month. So, yung process na yon, okay, yung pagkahanap ng bagong strategy, mag-aaral ka ng bagong strategy, magde-demo ka na naman, ipa-practice mo, iba-backtesting mo. Pag nasa live account ka, hindi ka profitable. Pag nasa funded ka, hindi mo mapasa yung challenge, magpapalit ka na naman ng strategy. So yung cycle na yun, yun na yung normally nangyayari sa mga traders na 3 taon or 5 years para maging profitable. Or yun yung cycle na nangyayari sa kanila, 3 years to 5 years. Yung pag-iikot or paghahanap ng strategy. So sinasabi ko lang is, stick to one strategy. Mag-stick ka lang sa isang strategy. Kailangan mong mahanap o makita yung strategy na fit sa'yo, kung scalping, kung day trading, kung swing trading, ano ba yung hinahanap, kung ilang oras ka magte-trade sa chart, how many trades yung gagawin mo, how many yung risk mo, how much yung percentage mo ng risk sa isang linggo, sa isang araw, ano yung risk appetite mo, kasi of course every person is different. So maybe pag natalo ka ng 3, okay lang sa'yo. Maybe pag natalo ka ng 2, na-activate na yung emotional mind mo. So, magre-revenge trading ka na, mag-over trading ka na, at hindi mo na gagawin yung trading plan mo. So, ang sinasabi ko lang dito is, first of all, para maging profitable, ang isang trader, kailangan muna siyang mag-stick or mag-focus sa isang strategy. I-dominate mo yung execution sa strategy na yon, i-perfect mo yung isang aspect ng strategy na yon every week, at doon mo makikita after few months, after few weeks, yung results. Kaysa every week, every month, may bago kang strategy na ginagamit, hindi ka nagfo-focus or hindi ka consistent sa system na yan, and of course, never mo makikita yung profitability.
You know? So, ito lang yung sinasabi ko, traders. Sobrang simple lang. Okay? Yun yung gusto kong sabihin sa inyo kasi marami akong nakikita na traders na 5 taon, marami akong nakakausap this last week na 5 years na daw nagte-trading, 3 years na, 2 years, 1 million pesos yung natalo, 4 million pesos yung natalo, 3 million pesos yung natalo. Yung nakausap ko ng isang araw, 1 million pesos yung natalo this February. Scalping sa gold, sabi sa akin. Scalping sa gold, 1 million pesos yung natalo. 3 years niya daw inipon. Imagine nyo yun. So, kung wala talaga kayong system, kung wala kayong tamang mindset, tamang education, doon muna kayo mag-focus. Kasi kung pupunta kayo sa market na walang experience, na walang knowledge, magbibigay lang kayo ng pera sa market. You know? Kasi kaming mga professional traders, kasi kaming mga profitable traders, kami yung kukuha ng pera nyo. Kami yung kukuha ng pera ng mga traders na walang knowledge, walang pera, walang experience. So, kami yung mga profitable and may experience na sa market and marunong mag-manage ng emotions, kami yung parang kukuha ng... Kasi trading, it's a sum-zero game. So, kung natatalo ka, nananalo yung isang trader, yung ibang trader. Okay, so yun lang traders, ito lang yung ating video for today. And yun, medyo different yung outro natin today. Mag-subscribe lang kayo, mag-like lang kayo kung gusto nyo pa ng more videos like this. And thank you for the support. Nakikita ko talaga yung support nyo and yung mga traders. And thank you and see you in the next video.